na mas ano pa, masaol pa ang hayop. Kaya nga, dapat maalis ka na, umalis ka na, dahil kailangan namin kita na itong ibalik sa Pilipinas. Sobra na, tama na. Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Ay nagsilbi bilang former undersecretary po for Department of Energy sa panahon ni Tatay Digong. Very emotional po siya. Hindi niyo nalalaman si using Ben Ranking, isa sa mga original na bumuo ng Solid Duterte Group noong panahon ng 2016. Tapos na po niya mag-undergo, siya po ay mayroong mild stroke nakaraang linggo lang. Kaya very emotional siya sapagkat lantara ng pagtataksin. At ang ginawa pong pagpapatapon, pagpapadukot ni Marcos kay Pangulong Duterte. Kaya hindi po ito katanggap-tanggap sa taong bayan. And I think hindi ito matitigil. Magtutuloy-tuloy ito at lalawak pa ang protesta at reklamo ng taong bayan. Hindi na ito simpleng usapin lang tungkol kay Tatay Digong. Ito ay usapin na ng dignidad at integridad ng ating usapin na ito. Kung ang gobyerno ito ay matino o hindi, at definitely hindi ito matino. Ang gobyerno ito ay ibinibenta ang ating soberanya. Ibinibenta ang kanyang mamamayan para lamang mangibabaw ang kanyang ambisyon na manatili sa Pilipinas. At ginamitan ko ng pundo ng kaban ng bayan para lamang ipadukot ang isang mamamayang Pilipino na dati naging Pangulo ng ating bansa. This is a height of treason o panahon ito ng digmaan. This is a very clear scandalous betrayal of the interest of the nation and the people. Nakakahiya po ang gobyerno ni Marcos. At ang paniningil ng taong bayan, hindi yan matitigil dito lamang sa iwasang puripagyo. Katagundong, iikot at lalo pa po itong lalakas ang pagtitipon na ito. Ito ay isang sinyales para kay Marcos na kung mag-isip-isip siya, kung hindi niya in-expect na lumaban si Tatay Digong physically sa panahon na tinutungkot siya, nagkamali siya, ina-underestimate niya ang puwersa at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Ang taong bayan ang tinawakan na ina-underestimate ni Marcos. Dito niya masusubukan ang muling pagbangon at pagkagalit ng mga mamamayang Pilipino upang siya ay natulan. At yan ay siyak na magaganap. Kung hindi man ngayon, yan ay darating sapagkat na moment na tinapakan mo ang mga karapatan at dignidad ng isang bansa at sarili mong mamamayan, ang iyong ginikipit at ang iyong sinatapakan, walang ibang dahilan na hindi magbabangon magkakaisa ang mamamayang Pilipino. Yan ngayon ang tinatawag natin mga araw ng ligalik at mga araw ng pagkakalit ay muling mabubuo sa hanay ng iba't ibang sektor ng lipunang Pilipinas. Mayroong panawagan ngayon kay Eric sa Twitter, lumalabas po, #ICC Kangaroo Court. Yes, tama. Ang Kangaroo Court ay walang hustisya. Ang Kangaroo Court ay bukod. Ang Kangaroo Court ay akusado. Ang Kangaroo Court ay kontra mamamayan. Therefore, ang ICC ay isang Kangaroo Court. We agree na ang ICC ay Kangaroo Court na walang pinagkaiba. Sa tuwad ko ni Martin Romualdez na isa ring Kangaroo Court at ang Kongreso na yan ay walang pinagkaiba na nakipagkaisa sa isang bukos, mafia at criminal type of organization na tinatawag na ICC. Kangaroo Court at dapat ito i-terminate na ang proceedings involving Tatay Digong sa Netherlands. Therefore, kay Eric, sangayon ka ba na mayroong panawagan ang taong bayan na dapat magkaroon si PRRD ng interim release? Dapat lang immediate release sapagkat siya ay illegal na dinukot at ginawa ang akto bilang kriminal. Dapat kailangan magkaroon ng motu proprio interim immediate release, not only on humanitarian ground but on the ground of illegal criminal abduction of a citizen of a sovereign nation. Bring home Tatay Digong. Tatay Digong. Tatay Digong. Bring home Tatay Digong. Bring home Tatay Digong! Bring home Tatay Digong! Bring home Tatay Digong! Yan mga kababayan. Break mo na. Okay, break muna. Sama na kami. Okay. Mamaya, pira na ulit. Okay. Maraming salamat kay Eric. Ang kasaysayan ay guguhit ngayong hapon. Ang paniningil magsisimula sa araw na ito laban sa bulok na gobyerno ni Marcos. Iyak na magaganap yun. Okay, yes. Thank you. Eric, thank you.
guys.